Maaraw na panahon iiral sa halos buong bahagi ng Northern Luzon. Pero ilang bahagi sa silangan pa rin ng Southeastern Luzon at Visayas magiging maulap at magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ng near equatorial trough o extension trough sa dagat Pasipiko na magbubunsod naman ng ilang kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At 96W, inaasa na lamang na remnants ito at magdudulot na lamang ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero intensification, inaasahang madidissolve ito sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 26, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:17 na ng umaga. Mula kahapon, gaya nating sinabi, ay nararamdaman na ninyo unti-unti ng mas maalinsangan na panahon dahil wala na po tayong amihan at yung stress na lamang at yung surface trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao o timog silangan ng Mindanao ang magdudulot lamang ng mga ilang kaulapan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulat. Pero dito sa atin sa bahagi ng Luzon ay magiging clear skies tayo, partly cloudy at magiging humid ang ating panahon na ha. So wag masyadong magbibilad at asahan po ang mas maaraw na maghapon natin. Nakataas ang thunderstorm watch ngayon as of 10 o'clock AM dito sa bahagi ng Palawan area within 12 hours down. So sa mga taga Palawan ay nakataas ang mga pagkulog at pagkidlat daw. Pero base sa ating actual lightning detection system, wala naman tayo namamataan na anumang aktibong lightning strikes dito. So negative naman po sa ngayon ang ating nakikita dito. And so far ay wala pa rin tayong nakikitaan na anumang water vapor maging sa bahagi ng Luzon area. So halos magiging katamtaman at humid ang ating panahon ngayon. At malakas na alinsangan, bunsod nga po ng Estalis. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po. May iral dito sa amin sa Caloocan. So expected po yan at medyo kalmado naman ang hangin. Medyo manginan-nginan lamang na umahangin sa amin. Umaabot na at least mga 3 to 4 kilometers per hour. So wala tayong problema dyan. Sa lowest temperature na itala na ako weather station dito sa amin sa Caloocan, kaninang 5:13 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon nasa halos 35 degrees Celsius, to be exact 34.8 degrees Celsius ang aming highest outside temperature sa bansa. So lumalabas ay pumapangalawa kami sa pinakamataas base dito sa Tugigaraw area. Kaya maalinsangan na po tayo mga folks, so wag po masyadong magbibilad. Kahapon ito ng hapon at 3:18 PM na itala ang pinaka highest air temperature namin. Ibig sabihin ay mataas ang naging heat index namin kahapon na nasa 45.8 degrees Celsius ang aming init pandama. So grabe na naman ang heat index kahapon. Sa ating basic sims in past 24 hours, nangunguna Tugigaraw sa may pinakamataas na temperatura. Yan. Nasa 34.9 degrees Celsius. Pumapangalawa kami sa Caloocan na 34.8 degrees Celsius. Sa Baguio City, balik sa 17.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa kanila. At sa Inulan ang Surigao ay nakaranas ng 24 millimeter na total rainfall. And up to now, wala naman kaming naitala na anumang pag-ulan dito sa Caloocan so far. Sa ating outside humidity, katamtaman 74% ng ating outside humidity, tumaas ito ng 3% since last hour. At sa ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals. So medyo moderate and steady ito since last hour. Minimum low pa rin ang ating sea level. Base dito, nasa low tide po tayo at may mahigit 9 hours pa o mamayang gabi pa po ito magma-maximum high tide. Aabot ba ito ng 1 meters kung pagbabasa natin yung kanyang almanac? At base sa kanyang sea level, tide sea level ay aabot po mga 1 meters eksakto ang pinakamataas na sea level niya mamaya. Kaso mamayang gabi pa po ito, mga alas 7 pa ng gabi. So okay lang at maganda pong pumalaot ngayon. Kaya lang titingnan natin kung maalon at expected po ang gale force winds po Ngayon kung pagbabasa natin ang global assessment monitoring
para sa significant wave height ay makikita natin ay halos wala tayong nakikitaan na matataas na pag-alon ngayon sa bansa. So, normal pong pumalaot ngayon. Sa may bandang silangan ng bansa na lamang medyo ingat po sa gale force winds dahil po sa umiiral natin na easterlies. Pero wala tayong nakikitaan na pagtaas ng alon sa buong bansa. So, magandang pumalaot ngayon at maglayag. So, wala tayong problema ngayon sa mga mangingisda so far. At sa ating space weather so far, meron din tayong unsettled geomagnetic field. So, hindi naman yata umabot sa pinaka-highest geomagnetic field. So, nanatiling minor po yung ating geomagnetic field. Wala tayo nakitaan na umabot ito ng G3 since ng isang araw po. Pero expected, ngayong araw ay maaring umabot ng G2 moderate na geomagnetic field o 5.67. Pero mababa ang ating solar radiation at radio blackout possibilities. So, normal speed naman ang ating solar wind at mababa ang ating sunspot number at 85 lamang. Wala po tayong nakikitaan na anumang sunspot ngayon. Napakalinis ng ating haring araw, oh. Walang sunspot. So, mukhang natutulog ang ating haring araw ngayon, ha. Hindi masyado aktibo ang kanyang mga sunspots. Ang linis, oh. Ang ganda ng surface niya ngayon. So, mukhang wala tayo magiging problema. May mga ilan lamang na unsettled or mga minor lamang na geomagnetic field. Probably, pero hindi naman aabot at least ng R1 to R2 na geomagnetic field. Tahimik ang ating solar photon flux. So expected hanggang active na geomagnetic field ang inaasahan natin o KP4 index. So may mga burst impact ang ating magnetosphere. So may mga arrivals of solar wind. Probably ay dahil siguro sa ilang propagations ng ating plasma density. Medyo malakas ang plasma density natin. Ngayong araw, yan, medyo naglalaro po yung solar plasma, medyo umaabot sa ilang magnetosphere natin. So medyo nadedetect pero wala tayong inaasahang D-region absorption. Walang bago X-ray flux arrival within 2 minutes, pero inaasahan natin na mataas pa rin ang ating yung ating total electron content. Yan, makikita po sa latest nito, apektado pa rin ang Mid-Pacific kasama na ang Pilipinas. Auroral activity, normal naman, wala masyado gaano since wala namang malakas na significant impact. So, medyo wala tayong dapat alalahanin so far dahil wala rin tayong nakikitaan na malakas na geomagnetic propagations. Pero magkaroon man tayo ng NOAA scale G1 minor ang ina-expect natin na mag-arrive according dito since 9:32 AM oras yan sa atin sa Pilipinas. So, may mga posible pa rin power grid fluctuations, minor satellite operations, yan. At primarily forward of 60 degrees geomagnetic latitude. Well, normally yan, pero minor lang naman yan, so wala po dapat tayong alalahanin so far. So, wag magbibilad, ha. Nasa UV9 index po ang ating solar radiation. Napakataas, 666 watts. Ayun, bumaba siya. So, medyo kumulimlim ng konti. Umaabot ng UV11. So, wag masyado magbibilad, ha, dahil matinding sikat ng araw natin ngayon. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:55 AM at inaasahang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At ang ating moonrise and moonset, kung titingnan natin dito ay kasalukuyang palubog pa lamang ang buwan, nasa 53 degrees elevation. 14% illuminated po ito. At magmo-moonrise po ito o magmo-moonrise po muli ito bukas ng madaling araw 4 or 7 AM at inasang lulubog ito kinabukasan naman ng hapon at 3:05 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, sinasang partly cloudy maghapon natin at partially cloudy. Ayan, halos clear skies po tayo. At bukas medyo partially cloudy din tayo, pero may chance na pag-ulan, 36 to 40% chance daw na uulanin bukas ng Huwebes po. So sa ngayon medyo clear skies po tayo dito sa Metro Manila at lalo na sa may bandang Central Luzon at Extreme Northern Luzon. Highest and lowest temperature expected 31 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Paalala ko lamang sa Pilipino natin sa Europe, sa Europa, mga March 29 po ito. Ang oras natin sa Pilipinas niyan mga 6:48 yan ng hapon. Yan, bandang hapon po oras natin sa Pilipinas niyan. So sa kanila mga bandang tanghali ito, mga 10:49 AM if I'm not mistaken. Yan, mga 10:49 AM po sa kanila. So makikita po may partial solar eclipse po niyang araw na yan, ha.
at mukhang makikita ng mga taga Netherlands o The Hague ang partial solar eclipse na ito. Yan, sakop po yung buong Europe, ilang bahagi ng northwestern ng Africa, Greenland, yan, at sa ibang bahagi ng Amerika. Yan, abot yan. Kung sisilipin natin yung pinakadetalye ng partial solar eclipse, kasama dyan ang Americas, Western Russia, Europe, and Africa. So, yun po yung magiging partial solar eclipse. So, matatanaw yan ng mga kababayan natin sa Netherlands, ang magiging partial solar eclipse. So, mukhang sa 29 na yan, bandang Sabado siguro yan. Oo, Sabado. Nitong Sabadong darating, magkakaroon po ng partial solar eclipse dyan sa bahagi na yan. At kitang-kita ng mga taga-Europe ang magiging ganap ng partial solar eclipse. So, sa mga kababayan natin at yung mga nagtitipon-tipon dyan. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-heavy rain potential. Halos klaro po ang ating papawid ngayon. So, walang ganong kaulapan, ilang partly cloudy lamang umiiral sa may extreme node Luzon. So, maaraw po ang ating maghapon dyan. Wala yan sa bahagi nga po ng Cagayan Valley, Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur hanggang Pangasinan, kasama na ang buong Central Luzon, Bulacan, hanggang Metro Manila na yan. All the way lang bahagi ng Calabarzon area na makakaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo na sa hapon lamang. Isolated lamang ang mangyari nito pero generally, fairly weather at moderate ang mas madalas na iiral sa atin maghapon. And the rest ng Southern Luzon ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon, moderate and fairly weather madalas, ilang partly cloudy lamang ang iiral. So mabababa lamang ang forecast na isolated rain showers and localized thunderstorms ang maaaring umiral dyan mula dyan sa bahagi ng Quezon Province hanggang Camarines Norte. Bagamat katamtaman din ang lagay sa bahagi ng Camarines Sur and the rest ng Bicol Region, magiging maulap din yan at magkakaroon kayo ng mga ilang kalat-katapak ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa may bandang Catanduanes, Sorsogon, Legazpi, hanggang dyan na yan sa may bandang Iriga. Bunsod dyan na mayroong extension po ng surface trap na tumatawid mula dyan sa may bandang Eastern Visayas area mula Northern Samar area. So take note po sa mga tsansa ng pag-ulan. Pero the rest ng Southern Luzon ay magiging moderate katamtaman ang lagay ng ating panahon. Wala tayong nakikitaan na anumang malawakang pag-ulan ang maaring umiral. So wala tayong masyado maging komento at medyo katamtaman ang lagay ng panahon. At mostly moderate and fairly weather tayo, kabilang na ang buong Mimaropa, except sa dulo ng Palawan, ng Batarasa at Balabac, na makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Bunsod pa rin ng near equatorial trough sa area na yan. At sa buong bahagi naman ng Visayas, sa Kanluran, katamtaman, partly tumusikaw din iiral sa inyo. So may mga ilang isolated rain showers lamang iiral sa buong bahagi ng Panay Island, Negros Region, hanggang sentro ng Visayas. Since stationary na magiging overcast lamang at gloomy ang iiral, so since almost stationary sa bahagi ng Panay Island at Negros Region at Cebu, mga ilan lamang na mga isolated na mahihinang at katamtamang ulan lamang ang maaring umulan dyan nitong maghapon. Typically sa hapon ito sa gabi kapag lumamig na ang temperatura, pero mas humid at maaraw ang inyong magiging panahon. Mula naman sa bahagi ng Leyte, well, magiging overcast and gloomy tayo dyan at magkakaroon ng mga ilang mahihina at katamtaman ng ulan at moderate to heavy rain showers naman pagsapit dito sa may bandang Samar Region. Mula Eastern Samar, mula ng bahagi ng Dolores, pataas na yan ng Atchete hanggang Lawang, at mula Borongan naman pababa ng Mercedes ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers nga po. Dulot nga po ng extension ng trough nito na nanggagaling po sa may bandang dagat Pasipiko natin. Ayan, kumikilos po pa west-northwestward. Yan, mula sa pinaka-external remnants yan, pero dahil wala na pong significant itong C96W, anytime within 24 hours na lamang or maaring within 30 hours ay madidissolve na lamang yan anytime. At aalisin na rin na aking tropical cyclone sector since hindi talaga significant na magiging organized ito at magiging aktibong bagyo o low pressure area man lamang. So magiging maulap lamang ang buong Eastern Samar at Leyte na makakaranas ng mga ilang kalat-kalat ng mga ilang moderate and heavy rain shower. So ingat po sa mga potential na mga pagbaha kung sakaling magtuloy-tuloy ang heavy rain showers ninyo dyan. Dahil mataas po ang cluster ng heavy rain potential sa buong bandang Eastern Samar Region at bahagi ng Leyte area. At wala naman sa may Mindanao, well, patawid dito sa may bandang Dinagat Island o bahagi ng northern ng Surigao Region
Asahan po na mas maulap ang hipaporin ninyo dyan at asahan ang mga maulan, moderate and heavy rain showers po tayo dyan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. And the rest ng bandang Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur na magiging maulap ang inyong panahon. Pero expected ang mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral maghapon since nagkakaroon ng traversing pa rin dyan ng surface trap na umaabot sa buong bahagi ng Caraga area. Pero mula dyan sa bahagi ng Camiguin, Misamis Oriental, and the rest ng Northern Mindanao, katamtaman ang lagay ng panahon natin dyan. So mga mailang maulap lamang ang iiral sa buong bahagi ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro, papasok na yan ng bandang Lanao del Norte. The rest ng buong Central Mindanao ay magiging katamtaman, party to sa Musikaw di lamang tayo, mga mailan lamang na ma-isolated rain showers ang iiral, especially sa hapon o sa gabi. At mula naman sa bahagi ng silangan ng Mindanao mula dyan sa may bandang Surigao del Sur, Bislig, pababa ng Davao de Oro and the rest ng Davao Oriental, ay magiging moderate at mga katamtaman na pauulap ang magiging lagay ninyo dyan. Isolated rain showers ang maaring pumalo sa area na yan. Mga light to moderate showers ang madalas na iiral natin dyan. Dahil halos wala naman tayo nakikita na makakapal na sentry ng water vapor. Siguro mga ilang moderate na pag-ulan dyan sa may bandang Davao Oriental anytime itong maghapon. So most probably humid at moderate ang lagay na panahon ninyo sa buong Davao region mula Davao del Norte kasama na ang Davao del Sur at Davao Occidental. Mga isolated lamang ang naka-forecast dyan. Maging sa buong bahagi ng Sorsogen area, magiging katamtaman tayo dyan, moderate at maaraw ang ating maghapon. Mula dyan sa kasama na rin ang buong Maguindanao del Sur, North Cotabato, pataas na yan ng Lanao del Sur area and the rest ng Lanao del Norte. Magiging mas maaraw tayo dyan, so huwag masyadong magbibilad dahil medyo matinding sikat na araw sa inyo dyan. Kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula, mula Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Magiging party to sa Musikaw di lamang ang medyo iira sa dulo ng Zamboanga City, lalo na sa may bandang Zamboanga Zibugay. Pababa na yan ang bandang Basilan at Tulusulo na medyo makakaranas kayo ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms anytime soon. So medyo moderate and fairly weather ang madalas na iira sa halos buong nalalabi ng ating bansa, maliban na lamang sa may bandang Eastern Visayas na medyo mas makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers nitong maghapon dahil na rin sa umiiral natin na trap o surface trap na tumatawid dyan sa may bandang eastern part ng ating bansa. So medyo ingat na lamang, pero nalalabi ng bansa kabilang na ang South Luzon pataas ng extreme North Luzon, klaro at moderate and fairly weather po tayo. So mas mataas ang ating alinsangan at magiging humid na panahon dahil sa tuloy-tuloy pa rin na umiiral na ating istilis dyan at tuloy-tuloy na yan ngayong buwan hanggang sa pumasok na po yung April. Kung sisilipin naman natin yung lagay ni 96W na natiling wala pa ring pagbabago o walang changes. So since hindi ito nagkaroon ng upward low convection at natiling walang pagbabago sa kanyang significant position, yan, nandito pa rin siya sa may bandang silangan na ng Davao Oriental. Kung titingnan natin yung layo nito mula sa may bandang Davao Oriental, halos ang layo lamang nito ay nasa around o nasa 241 km east ng Davao Oriental area. So yun lamang po mga folks, at since nanatiling napaka-insignificant ng development ito at wala tayong nakikitaan na posible itong maging isang aktibong low pressure area at remnants na lamang na tumatawid dito, ay anytime within 24 hours to 30 hours ay aalisin na rin yan ng aking tropical cyclone sector. Wala tayong nakikitaan talaga na upward low convection dito. Hindi kagaya ng mga ilang bagyo sa Southern Hemisphere ay patuloy pa rin na nag-aaktibo yung mga bagyo, gaya na lamang nitong si 27S o tinawag na bagyong Courtney. Yan. Sa may bandang Western Australia na ito. Pero nasa dagat naman ito, so mukhang wala namang tinatamaan na anumang isla itong bagyong ito. Pero mula sa atin sa Pilipinas ay wala naman po tayong expected na magiging aktibong low pressure area itong si 96W. So maaaring yung surface trap lamang niya ang magpapaulan, gaya na ating sinabi kanina, sa ilang bahagi ng Eastern Visayas or Mindanao area. Pero yung potential niya na magiging tuloy ang maging isang bagyo ay napakababa at wala tayong nakikitaan na magkaroon pa ito ng tuloy-tuloy na enhanced development. Yan So wala lang, madidesolve lang din anytime yan. At wala tayong expectancy na magiging bagyo yan. Well, depende pa rin sa Coriolis circulation dahil mainit ang temperatura ng karagatan dito sa may bandang southwest ng Guam.
So nagkakaroon pa rin namang ilang surface trap na lumalapit dito nga po sa may bandang Palaw at maaaring tumawid dyan papunta sa may bandang silangang bahagi ng bansa. So yung area na yan ay magbubunsod po ng malawakang ulan yan ha. Yung biniliwan ko na yan, magbubunsod po ng ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. Typically moderate and heavy rain showers na mas madalas mararamdaman yan ng mga taga Eastern Visayas at eastern part ng Mindanao. Depende na lamang silang bahagi na kung magtatraverse po yung ilang surface trap na yan hanggang sa mga susunod po na mga araw. So yun po, kasi nga po yung boundary dito ng near equatorial trap na almost nagiging intertropical convergence zone. Alanganing intertropical convergence zone kasi siya. Kaya nagkakaroon ng mga ilang low level trough o surface trap dito o bumababang atmospheric pressure. So yun lamang po ang ating pinaka-analysis, and so far wala tayong inaasahang pamumuo ng sama ng panahon. Kung sisilipin naman natin sa Global Assessment Monitoring for Significant Tropical Cyclone Development, well, silipin po natin. Wala sa ating West Pacific Basin ay wala tayong nakikitaan na latest. Mukhang nag-a-update na naman o maintenance na naman itong SINOA. So wala tayong latest na West Pacific Basin for Tropical Cyclone Forecast Development. Wala. At mula naman sa Traffic Hazard Outlook mula sa unang linggo ay mga mababa na lamang sa 50% yung weekly total rainfall dito sa may bandang Mindanao at southern part ng Visayas. Unang linggo yan ng April. So mula dyan ay wala naman din tayo nakikitaan na anumang tropical wave base na rin sa ating global spectral model. Puro easterlies lamang nakikitaan natin dito at mga ilang dito yung mga surface trap dito na nagpapaulan nga po sa may bandang eastern part ng Visayas at Mindanao area. Pero the rest, wala po tayo nakikitaan na anumang tropical wave dahil nanatiling mataas yung atmospheric pressure. Wala naman tayo nakikita na at least 1,005 hectopascals na atmospheric pressure. At kitang-kita naman dito, walang nakikitaan na development o further development hanggang sa huling araw ng March 31 itong C96W. So malamang alisin na lamang yan anytime itong maghapon or within 30-hour period. So wala po. At patuloy pa rin tayong iiralin ng mga pag-ulan, bunsod pa rin ng easterlies at yung expectancy nga po ng surface trap. Wala naman sa pinaka-global forecast system o GFS ng ating mga computer models dito ay halos easterlies lang mga makikitaan natin dito at mga ilang water vapor na magpapaulan sa silangang bahagi ng bansa, especially sa may bandang Mindanao area. So dito may nakikitaan na ITCC development base dito sa pinaka-forecast. May ITCC dito. So nagkakaroon ng intertropical convergence on development dito hanggang sa pagpasok nga po ng unang linggo ng April. Kay SMWF naman, tropical wave lamang ang pinapakita niya dito. So most especially tropical wave ang maaring mabuo rito at magpapadulot ng mga pag-ulan sa ibang bahagi ng silangan ng Mindanao area. So mula kay SMWF, malinaw lamang tropical wave lamang ang nakikitaan natin dito. So yun po ang pinaka at least mas closest to accuracy yung makikitaan natin na magiging pag-ulan yan sa may bandang silangan ng Mindanao or Eastern Visayas area. Pero yung ITCC mukhang malabo. Malamang tropical wave lamang ang aabuti natin yan. Kay NAVGEM ganun din, pero dito ITCC rin ang medyo ipinapakita ni NAVGEM dito. Ayun meron pang tropical wave na nabubuo. So napaka-alanganin at napaka-unpredictable pa ng ipinapakita ng mga computer models dito. At halos very insignificant na may mga tropical cyclone na mabubuo hanggang sa huling araw nga po ng Marso. So yun lamang po ang analysis natin mga folks. At nanatiling negative tayo sa pamumuo na anumang bagyo. Samantala sa ulat lindol, mula sa isang malakas na pagyanig kahapon sa off coast ng South Island ng New Zealand na nagkaroon ng magnitude 7.0, wala naman tayo ngayong araw na na-detect na anumang malalakas na pagyanig. Mukhang napakatahimik na aking seismometer ngayon. Ayun So napaka-silent ng aking seismograph ngayon. So wala tayong na-detect at diretso agad tayo sa data PDP box. Mula kaninang madaling araw, mayroong isang magnitude 4.0 dyan sa may bandang northeast ng Hernani, Eastern Samar. Sobrang babaw nito, magnitude 4.0 at 1 km depth lamang ang epicentral depth nito. So malamang intensity 1, naramdaman yan sa may bandang Borongan, Eastern Samar, San Julian, yan, Dolores, or bandang Hernani. So sa paligid na medyo naramdaman at least intensity 1. Dahil napakababaw lamang epicentral depth niya at along dyan sa may bandang Philippine plate natin. So ingat po sa mga kababayan natin sa Eastern Samar na nagkaroon po ng at least magnitude 4.0 dyan. Kanina yung 3:29 AM po naganap.
And so far, wala namang sumunod sa kanya na malakas-lakas na mga pagyanig. So, kung didiretso agad tayo sa ating historical earthquake, kung nakakailang total earthquakes na tayo, since malapit na magkatapusan ng March, yan, for the month of March 2025, nasa total of 791 earthquakes na po tayo. At 759 dito is magnitude 2.0 pataas, 29 sa ating magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0, which is nariyan yan sa may bandang Mindanao area. Yung tatlong magnitude 5 na yan, ayun, kitang-kita. Pagbabase naman natin ng cluster na natiling nangunguna ang bahagi ng Mindanao or southeastern part ng Visayas ang pinakamataas na cluster ng total earthquake na mahigit sa 525 earthquakes at halos mahigit sa 266 earthquake naman ang cluster ng pagyanig sa may bandang Luzon area, especially sa may bandang Kanluran area, sa may bandang Kanluran ng areas ng Northern Luzon, yan, especially dyan sa may bandang Banggeda or Ilocos Sur, pagitan ng Ilocos Norte, humihigit na sa 140 total earthquakes tayo dyan, kaya ingat po sa mga kababayan natin dahil medyo dumadalas-dalas na po ang pagyanig. Dito sa may bandang Lubang ay naari at least nasa 65 cluster earthquakes ang nadetect ngayon dyan. So medyo dumadami na rin ng bahagya. Pero mas marami pa rin dito sa may bandang Ilocos Sur. Lalo na dito sa malapit sa bahagi nga po ng Bigan, Ilocos Sur. Yan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Ilocos dahil mukhang madalas-dalas na ang mga pagyanig na rin dyan bago matapos ang month of March 2025. However, nangunguna pa rin ang bahagi ng Mindanao sa may pinakamaraming mga pagyanig. So medyo alisto po tayo anytime at lalo na't medyo tumatahimik yung ating mga malalakas na pagyanig. At least medyo alisto po tayo sa anytime na mga susunod-sunod na mga pagyanig. Since kahapon nga po ay nagkaroon na tayo ng recorded sa ibang bansa na total stronger earthquakes na magnitude 7.0 yan. Diyan sa may bandang New Zealand. So medyo alisto po tayo dahil mukhang nakakaroon na ng mga malakas-lakas na mga pagyanig ang ating mga tectonic plates. Magkakarugtong yan. Maaring magkaroon na ng combination yan pagtawid mula New Zealand. At maaring yung iba't ibang mga plates dyan ay maaring gumalaw-galaw na rin yung mga lalo na yung mga subduction plates yan na magkakarugtong mula sa Solomon Islands, Papua New Guinea, pataas ng bandang Micronesia hanggang Philippine plate yan. Ayan yung mga tectonic plates na yan na umaabot yan dito, lalo na dito sa may bandang plate na ito papuntang Philippine Sea plate yan. So medyo alisto po tayo mga folks, lalo na magpapasok na ang April. At narito naman ating 3D to the weather forecast sa araw ng Miyerkules, March 26, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 26, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong maga sa ating report. Well, since stationary at magiging mas maalinsangan na ngayon ang ating lagay ng panahon, especially dito sa bahagi po ng Luzon. Mag-visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa aking weather station Outlook o mismong reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.